606. Swoosh swoosh swoosh. Habang tumutunog ang mga salitang ito, maraming malalakas na aura ang mabilis na pumuno sa pribadong silid. Ang isang suppressive momentum ay mabilis na bumuo ng isang nakakatakot na paghaharap. Ilang sandali, ang buong parisukat ay tumahimik at hindi pangkaraniwang mapang-api. Ang paglitaw ng apat na salitang, Ghost Hand Jade Card, ay direktang pumukaw sa pananabik ng mga master sa mga pribadong silid. Makikita na ang halaga ng Ghost Hand Jade Card ay hindi simple. Ghost Hand Jade Card, isa talaga itong Ghost Hand Jade Card. Bulalas ng ilang martial artist. Hindi ko inaasahan na ito ang bagay na ito. Ang kumpanyang Skyfall na ito ay napakahirap na nakakuha pa sila ng isang mahiwagang bagay tulad ng Ghost Hand Jade Card. Ang Ghost Hand Jade Card na ito ay higit sa 10 beses, higit sa 100 beses na mas mahalaga kaysa sa mga diskarte sa martial arts na iyon. Yeah, I really didn't expect it. I can see that this Skyfall company is too horrible. Likas na maririnig ni Zephyr ang mga talakayan sa labas ng mundo. Gayunpaman, wala siyang anumang impormasyon tungkol sa Ghost Hand Jade Card. Hindi niya maiwasang ipakita ang isang kakaibang ekspresyon. Halatang matalinong tao ang magandang dalaga. Matapos makita ang curiosity sa mukha ni Zephyr, sumilay ang ngiti sa kanyang magandang mukha. Parang medyo hindi pamilyar si Sir sa Ghost Hand Jade Card. Tumango si Zephyr. Oo, sobrang kakaiba. Ang Ghost Hand Jade Card na ito ay item ng Ghost Hand Master. Ang Ghost Hand Master ay isang kamangha-manghang dalubhasa sa pagpino ng armas. Ang kanyang paraan ng pagpino ng sandata ay bihirang kumpara sa iba. Kahit na pareho ang mga materyales ng mga ordinaryong materyales, kung ang Ghost Hand Master na ito ay kumilos, ang kanyang sandata ay magiging 30% na mas matalas kaysa sa iba. Sinasabi na ang sandata sa kanyang kamay ay hindi lamang tunay na matibay at matibay. Gayunpaman, mayroon siyang kakaibang ugali at bihirang pinuhin ang mga sandata para sa iba. Sa paliwanag ng magandang kasambahay, bahagyang tumango si Zephyr. Ngunit mayroon siyang inaasahang ideya sa kanyang puso. Kung gayon, ano ang problema sa Jade Card? Muling pinalawig ni Zephyr ang paksa sa Ghost Hand Jade Card. Ang Ghost Hand Jade Card na ito ay isang Jade Card na ipinasa mula sa Ghost Hand Master. Mayroong 23 card sa kabuuan. Kung hawak mo ang Jade Card na ito, matutulungan kanyang mag-forge ng mga armas ng libre. Gayunpaman, ang Jade Card na ito ay isang beses lang gumagana. Sa tuwing gagamitin mo ito, babawiin ito ng Ghost Hand Master. Kaya naman, kakaunti lang ang Ghost Hand Jade Card na magagamit mo ngayon. Kaya lang, ang natural na halaga ng Ghost Card na ito ay handa na kung ito ay hindi isipin. Gusto mong tulungan ka ng Ghost Hand Master na magpino ng mga armas, kailangan mong maghanda ng sarili mong materyales. Ang Ghost Hand Jade Card na ito ay maaaring gamitin ng iba kahit na hindi mo ito magagamit sa iyong sarili. Sa paliwanag ng kabilang partido, medyo umaasam si Zephyr. Wala siyang maraming materyales, ngunit ang Tyrannical Sky Dragon Sword ay kailangang pinuhin muli. Lalo na sa kanyang katawan, mayroong maraming golden dark steel, na itinago sa storage ring at hindi magagamit sa ngayon. Gamit ang Ghost Hand Jade Card na ito, tila kapaki-pakinabang ang kanyang golden dark steel. It's actually Ghost Hand Jade Card. I want to get it, I must get him. My real dragon sword need to be refined again. I must get this Ghost Hand Jade Card. Isang matako na tingin ang lumitaw sa mukha ni Young Master Real Dragon. Haha, mukhang alam na ninyong lahat ang tungkol sa Ghost Hand Jade Card na ito. Siyempre, baka may mga kaibigan na hindi nakakaalam nito. Ipapaliwanag ko lang ang Ghost Hand Jade Card. Kung kukunin mo itong Ghost Hand Jade Card, maaari mong hayaan ang Ghost Hand Master na magpino ng armas ng libre. Siyempre, ang mga materyales ay inihanda para sa iyong sarili. Sa pagkakaalam ko, mayroon pa ring 3 Ghost Hand Jade Card sa labas, kasama ang isang ito. The other 2 are used as collections by 2 big shots. Now, this is the only one. Kuya Lid, huwag kang magsalita ng kalokohan.
Sabihin mo sa akin ang presyo. May hindi napigil ang sumigaw. Kabanata 507. Maliban sa taong ito, marami pang tao ang nagsimula ng mag-alala. Sa loob ng ilang panahon, maraming puwersa rin ang nakalok sa panig na ito. Haha, mabuti naman. Ang panimulang presyo ay 5 milyong tael ng ginto. Bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 100,000 tael ng ginto. Boom! Sa presyong ito, biglang nagkagulo ang buong square. Ang mga mukha ng lahat ng martial artist ay kapansin-pansing nagbago. Masyadong mataas ang presyo. Hindi. Ito ay mapangahas. Marahil wala sa mga martial artist sa plaza ang makakaya nito. 5,100,000. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang biglaang boses ang nagmula sa isang sulok. Ito ay isang paos at tuyong boses. Bigla namang napalingon ang lahat ng martial artist sa bidder. Isa itong matandang lalaki na may putol na mahabang talon sa likod. Ang kanyang damit ay lumilipad sa hangin, at isang malakas na aura ang patuloy na lumalabas-labas. Ang mga mata ng kabilang partido ay tila malabo, ngunit sila ay napuno ng matinding pakiramdam ng pagluha. Para silang napuno ng hindi mapigil ang sakit, na para bang hindi sila isang pares ng mata ng tao, kundi isang pares ng mga mata ng agila. Ito ay matandang eagle-eyed. Siya nga talaga. Hindi inaasahan na ang matandang eagle-eyed, na hindi nagpakita sa loob ng 20 taon, ay talagang lilito sa sandaling ito. Bulong balita na ang talon ng bakal na agila ng matandang lalaki ay nahati sa isang labanan. Pagkatapos noon, naghahanap siya ng isang makapangyarihang tagapagdalisay ng sandata upang pinuhin ito, ngunit sa kasamaang palad, walang paraan upang maibalik ito. Ang Ghost Hand Master ay binisita niya, ngunit ang Master ng Kamay ay may kakaibang ugali at hindi na siya nakilala. Mukhang sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha ng Old Eagle-Eyed itong Ghost Hand Jade card. Hindi naman. Masyado pang maaga para sabihin yan. Ang ilang mga tao ay nagbigay ng iba't ibang opinyon. Oo nga naman, pagkatapos magbid ng matanda, bagamat saglit na walang tumawad, ngumiti ang matandang nakatayo sa harapan niya at walang pakialam. 6 na milyon. Sure enough, isang mahinang boses ang nanggaling sa isang private room. Sa wakas, pinili ng isang tao sa pribadong silid na magbid. Sok sok sok. Kakaiba ang ngiti ng matandang agila na may mata. Hindi naman talaga flat, 7 milyon. Nagdagdag siya ng 1 milyon sa isang pagkakataon. Maging ang matandang eagle-eyed ay mukhang kinakabahan. Malinaw, ang presyo ng 7 milyon na ito ay malapit nang maabot ang limitasyon nito. 10 milyon. Pakiramdam. Isang mahinang boses muli ang nagmula sa pribadong silid, ngunit sa pagkakataong ito, ang presyo ay nagpanganga sa lahat. Sure enough, sobrang nakakatakot ang may-ari nitong private room. Nakita ko na ang may-ari ng private room na iyon. Isa siyang disipulo ng isang academy. Kahit na hindi ko alam kung anong klaseng academy siya, dapat mayaman siya. Humph. Gusto ng mga taga Ghost Axe Palace itong Jade card. 20 milyon. Ang isa pang boses ay nagmula sa isa pang pribadong silid. Sa oras na ito, pinili na ng matandang agila na sumuko. Ang presyong ito ay hindi niya kayang bayaran. Bukod dito, nakikita niya na sa panahong ito, ang talagang mayaman ay hindi na mga ordinaryong martial artist na tulad nila, kundi ang mga bisitang VIP sa mga pribadong silid na ito. Ghost Axe Palace. This is interesting. May chismis na ang Ghost Hand ay miyembro ng Ghost Axe Palace. Kaya lang umalis siya sa Ghost Axe Palace noong taong iyon. Hindi ko alam kung bakit kumilos ngayon ang Ghost Axe Palace. Obviously, maraming martial artist ang alam tungkol sa academy. Kabanata 508. Humph, paano kung Ghost Axe Palace mo iyon? 30 milyon. Gusto ko. Isang mayabang na boses ang lumabas na may mahinang hinga, na parang may pinipigilan. Boses iyon ni Zinlong. Someone from the Little Dragon King Manor. Humph, kung nandito ang kapatid mo, mas mabibigyan ko pa siya ng pansin. Maliit na papel ka lang. Ang mga tao ng Ghost Axe Palace ay nagpatuloy sa pagpapadala ng voice message. 40 milyon.
Sa oras na ito, maraming mga martial artist ang lalong nasa sabik. Malapit nang maabot ng auction ang pinakamataas, na karaniwang 50 milyong yuan. Ghost Axe Palace, nililigawan mo si kamatayan. 50 million taels. Oo nga, naging baliw ang tono ni Zinlong. May chismis na si Young Master Zinlong ay may bloodline ng dragon. Bagamat hindi ko alam kung totoo o hindi, totoo ang ibang chismis tungkol sa kanya. Siya ay mayabang gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Malinaw, ang mapagmataas na tono ni Young Master Zinlong ay kapansin-pansin. Hindi iyon big deal. Super henyo ang kapatid niya. Ang kanyang ama, ang Eight-Armed Dragon King, ay mas makapangyarihan. Ang kapangyarihan ng buong Little Dragon King Manor ay hindi bababa sa Ghost Axe Palace. Natural, maaari siyang maging mayabang. 60 milyong taels. Sa oras na ito, isang kakaibang boses ang nagmula sa pribadong silid. Humph, little bug, hindi na ako makikipagkompetensya sa'yo. Go and compete with others. Sabi ng isang tao sa Ghost Axe Palace sa pamamagitan ng voice transmission. Damn it. Biglang nagbago ang mukha ni Zinlong Master, at pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng pribadong silid. 70 milyon. 80 milyon. Wala siyang pakialam at nagpatuloy sa pagtaas ng presyo ng 10 milyon. Sa isang pribadong silid. Umupo rin sa gitna nila ang grupo ng mga tao. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahan-daang tumitikim ng tsaa. Napakakalma ng mukha niya, para siyang kakaiba. Lord, kahit mayaman ang Earth Devil Mansion namin, hindi namin pwedeng sayangin ng ganito. Parang wala kaming pakialam sa kakayahan ng Ghost Hand Master, di ba? May ilang taong nakatayo sa tapat niya. Hindi napigilan ng isang matandang lalaki na walang magawa ang mukha sa middle-aged na lalaki. Haha. Di bale. Ayoko lang sa maliit na Dragon King Manor. Sa tingin ba nila totoong dragon sila dahil lang may kaunting dugong dragon? Don't worry, naniniwala ako na hindi lang siya ang may gusto sa Ghost Hand Jade card. Paano kung walang magkagusto? Walang magawang sabi ng matanda. Kung ganoon ay bibili ako. Kunin mo na lang ito bilang isang laro. Malumanay na sabi ng middle-aged na parang hindi siya ang tumawag lang ng 80 milyon. Sa kanyang mga salita, ang matanda ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Damn it. Sino ang lalaking ito? Sino siya? Sa oras na ito, na-distort ang mukha ni Zinlong. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa kumpanya ng Skyfall upang mag-auction ng mga item ay hindi dahil sa Ghost Hand Jade card, ngunit dahil sa iba pang mga bagay. Hindi niya talaga kayang mag-aksaya ng oras. 70 milyon. Ngunit sa oras na ito, hindi niya napigilan ang galit sa kanyang puso at muling umungol. Sa oras na ito, isang malinaw at tamad na boses ang dahan-daang lumabas. 100 milyon. Sa pribadong silid kung nasaan si Zephyr, bamuka ang bibig ng magandang dalaga at hindi makapaniwalang tumingin sa tila ordinaryong binata sa kanyang harapan. Iyon ay dahil ang presyong 100 milyon kanina ay mula sa binata sa kanyang harapan. Kabanata 509. Noong una, nang makita niyang hindi nagbid si Zephyr, akala niya ay katamtaman ang foundation ni Zephyr, pero hindi niya inaasahan na ngayon lang pala ay nag-offer si Zephyr ng presyong 100 million yuan. Hahaha. Isang malakas at malinaw na boses ang lumabas. What a fierce price. I quit. Ang nagsalita ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa oras na ito, tumingin siya sa matandang katapat niya nang nakangiti at sinabing, tingnan mo, wala bang nagbibid? Nang marinig ang sinabi ng lalaki, mapait na ngumiti ang matanda. Ito ay ganap na swerte. Sino ta? Damn it, I must know who this guy is. How dare you give 100 million? 11. Galit na galit si Zinlong Master. Mariin niyang niyakap ang ulo ng isang magandang dalaga at hinampes ito ng malakas. Sa isang nakakalokong dagandong, inihagis niya ang dalaga sa isang tabi. Binaliwala niya ang kanyang poster at umungal ng malakas. Alamin mo kung sino ang lalaking iyon. Papatayin ko siya. Young Master, huwag kang magalit.
Ang layunin natin sa pagkakataong ito ay hindi ang Ghost Hand Jade card. Huwag kang kumilos ng basta-basta at maapektuhan ang ating plano. Isang lalaki mula sa Little Dragon King Manor ang nagpaalala sa kanya sa mahinang boses. Damn it. Nang marinig ang paalala ng kanyang nasasakupan, dahan-daang umupo si Young Master Zinlong at hinayaan ang dalawang magagandang katulong na magsuot ng kanyang damit na may nanginginig na mga kamay. Sa ngayon, ang aura ni Zinlong ay halos magluwa ng dugo. Kahit na ang dalawang magagandang maid na ito ay may kaunting martial foundation, hindi sila ganoon kalakas. Sila ay mga lakas lamang, kaya medyo mahirap para sa kanila na gawin ito. Ngayon ay nakita na nila na si Zinlong sa harap nila ay sampungin, na naging dahilan upang mas mahiyain sila, sa takot na makagawa ng mali. Humph, kampante muna yang lalaking yan. Haharapin ko siya pagkatapos kung matapos ang aking negosyo. Mabangis na sabi ni Zinlong Young Master, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. 100 million. May bid pa ba? Puno na ng ngiti ang mukha ni Eldet Lin. Ang 100 milyong tael ng ginto ay isang magandang numero. Ayon sa kanyang pagtatansya, ito ay nasa pagitan ng 70 hanggang 80 milyon sa karamihan. Hindi niya akalain na aabot ito ng 100 milyon. Sa kabutihang palad, marami akong nakuha sa panahon ng pagpatay. Lihim na natuwa si Zephyr. Sa gawain sa academy, nakakuha siya ng higit sa 2 tael ng pilak. Gayunpaman, kahit na gayon, ang presyo ng 100 milyong tael ng ginto ay medyo mahirap pa rin para sa kanya. Pwede ka bang magpalit ng ginto dito? Malumanay na tanong ni Zephyr habang nakatingin sa magandang maid na hindi pa gumagaling. Your Excellency. Nagmamadaling tumango ang magandang dalaga at sinabing. Sa oras na ito, tumingin siya kay Zephyr ng may higit na paggalang. Hindi. Kahit na may pagkamangha. Well. Very good. Go and find the person in charge of Skyfall Company. Kinawian ni Zephyr ang kanyang kamay at sinabing. Matapos kunin ang 100 milyong ginto, walang gaanong ginto ang natitira sa Zephyr. Pero may kutob siya na baka may susunod pa siyang kailangan. Sa kasong ito, kailangan niyang makipagpalitan ng pera. Ayon sa mga kayamanan sa kanyang stock age ring, marami sa kanila ang maaaring ibenta sa mataas na presyo, tulad ng isang tableta sa ika-4 na grado. Hindi nagtagal, nakahanap na ang magandang kasambahay ng isang namamahala. My lord. Isa ako sa mga namamahala dito. You can call me Chen Chong. I heard that you want to exchange some cash. Kabanata 510. Si Kion Chong ay isang lalaki sa edad na 50. Obviously, alam na niya na binili ni Zephyr Khan sa harap niya ang Ghost Hand Jade card, kaya napakarespeto niya. Oo, may balak akong magbenta. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Zephyr, at pagkatapos ay bahagyang gumalaw ang daliri nito. Pagkatapos, isang napakagandang jade box ang lumitaw sa kanyang kamay, binuksan, at dahan-daang lumabas ang 2 medicinal pill. Ito ay isang tier 4 medicinal pill. Malinaw na may matalas na mata si Chen Chong. Masasabi niya sa isang sulyap na ang tableta ay hindi pangkaraniwan. Good taste, not bad. This is a level 4 elixir. Ang Lunar Serpent Elixir ay isang uri ng elixir na makapagpapalusog sa katawan. Sa iba pang benepisyo, naniniwala ako na makikita sila ng Medicine Mans ng Skyfall Company. At saka, kapag ang elixir ay pino, mayroong elixir rainbow, na sapat na para maglinis ng level 5A. Mahinang sabi ni Zephyr. Ang Lunar Serpent Elixir ay hindi gaanong napabuti sa kanya, at mayroon pa ring ilan sa storage ring, kaya sinadya ni Zephyr na ibenta ito. Lunar Serpent Elixir. Elixir Rainbow. Sa oras na ito, ganap na nagbago ang mukha ni Chen Chong. Napakataas na ng halaga ng isang tier 4 medicinal pill. Ang medicinal pill na nagtataglay ng Elixir Rainbow ay sadyang hindi masusukat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap nang mapansin niya na ang 2 gamot na tableta ay kumikislap na may maliwanag na liwanag, na parang may mahabang Elixir Rainbow na tumatama sa kanila. Ito talaga ang simbolo ng pill rainbow. Your Excellency, kailangan kong kumpirmahin itong muli.
Muling magalang na sabi ni Chen Chong. Bahala ka. Muling sumaludo si Chen Chong, ngunit mabilis na lumabas. Maya-maya, lumapit ang isang matandang lalaki at kinuha ang elixir ni Zephyr. Pagkatapos ng ilang pag-ikot ng pagmamasid at pagsisiyasat, ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsimulang maging labis na pagkagulat. Hindi nagtagal, tumanggo siya kay Chen Chong. Ang isang mataas na grado na Tier 4 medicinal pill ay walang alinlangan na may elixir rainbow. Ang epekto nito ay maihahambing sa isang Tier 5 medicinal pill. Panginoon ko, paano kung 1 bilyong tael ng ginto? 1 bilyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Talagang napakataas ng presyong ito, ngunit hindi sapat ang 1 bilyong tael na ito. Para sa isang martial artist, ang ginto ay walang iba kundi isang makamundong pag-aari, kahit na walang pinagkaiba sa basura. Kung hindi dahil sa pangangailangan ngayon, hindi sana kinuha ni Zephyr ang elixir para ibenta. Habang nag-iisip si Zephyr, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang jade pendant. Ang jade pendant na ito ay inukit mula sa pink jade sa loob ng kalahating buwan. Ang pink jade mismo ay bihira, kaya ito ay natural na hindi mabibili ng salapi, pabayaan ang gayong maislan na pagkakagawa. Mukhang ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Zephyr. Sa pagtingin sa jade pendant, hindi niya maiwasang mawalan ng malay. Ang jade pendant na ito ay ipinadala ni Jade Ren noong umalis siya sa Starlight. Your Excellency. Itong jade pendant. Sa pagtingin sa jade pendant, biglang nagbago ang mukha ni Chen Chong, at ang kanyang boses ay nagsimulang nagmamadali. Anong problema? Matapos istorbohin ni Chen Chong, natauhan si Zephy at sinabing, Kamahalan, saan mo nakuha itong jade pendant? Isang regalo mula sa isang kaibigan. Iniisip si Jade Ren, ipinakita ni Zephyr ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Your Excellency, kilala mo ba si Miss Jade Ren ng Skyfall Company? Oo, regalo ito sa kanya. Tumanggo si Zephyr at sinabing. Sa puso niya, pakiramdam niya ay mas lalo siyang nangungutang kay Jade Ren. Mukhang wala si Jade Ren this time. Pagkatapos ng trial test ko, kailangan kong pumunta sa Moonlight para hanapin siya. Hindi ko ini-expect na kaibigan ng first miss namin si Your Excellency, and you have the token of our first miss. You can enjoy a 50% discount here. Not only that, but you can also withdraw less than 1 billion taels of gold for the time being. Talaga. Bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Zephyr. Hindi niya akalain na magiging ganito kasikat si Jade Ren.